Si Pokwang, pinupukol ngayon ng mga bashers dahil sa kanyang pagpapakatotoo. Sabi niya na, akala ko ako na ang pinakatsaka. Pero meron pa pala, tapos parang nagtawa siya na nagtawa. Ang cheap, ganon. Basic conception. Kumalat na merong lumalabas, na meron siyang bagong boyfriend. Ay, na Swiss Filipino. Oo. Matuloy kaya ang panonood natin ng concert ni David Foster Ay, sa Soler. Ako na yung matutuloy yari. Pero bakit sa concert niya dito sa Pilipinas, wala si Charis? Hello po mga minamahal naming kachika. Siyempre po, wala naman kaming ibang masasabi sa inyo, kundi maraming salamat po sa napakagandang numerong ibinibigay nyo sa amin. Kami po ang inyong sinasabing gamot sa kalungkutan. Kayo naman po ang aming lakas, kaya kami ay nag-iinit sa pagbibigay sa inyo ng mga chik at intriga. Di ba naman, Romel? Yes, kaya naman tumutok lang po kayo sa aming programa. Sa loob o sa labas? Nako, sa labas! At siyempre, ang barikutot ng showbiz, Michigan, Wendell Alvarez. Yes, nandito na po kami para aaliwin namin kayo sa labas. Nakakaaliw yun. Hindi talaga ako makahumad dun sa loob o sa labas. Ang tagal na. Diba? Tagal. Nako, grabe. Kaya mga kachika, ano pa ba ang ating gagawin? Siyempre, sa loob man o sa labas, ito po ang ating programa. Nag-iisang Showbiz Now! Mainit ang unang issue natin kasi siya yung parang pinupukol ngayon ng mga bashers dahil sa kanyang pagpapakatotoo. Diba? Ako, mahal ko si Pokwang. Kaya ako'y nasasaktan. Apektado ko. Ikaw? Ako din, nanay, kasi mabait yung taong yan sa aming lahat. Si Mamang na tinatawag namin, napakabait. Kaya sa mga nababasa natin sa kanya ngayon, nababasa ko, parang, naku naman, please. Oo. Walang pisikalan, diba? Walang body shaming, Correct. diba? At ikaw, Wendell? At syempre, ako naman, nung una ko kasi marinig yun, bakit naman ganun kasi yung salita niya? Okay. Pero, sabi ko, ibigay natin kay Wendell yun. Doon kasi ipinanganak yung issue eh. Kasi, bakit sinabi niya ng ganun? Kung nagpakatotoo siya, Yun. na ibig sabihin na ito ako, ay siyempre kung ano man yung sabihin niyo tungkol sa akin, at sa aking itsura, sa aking aura, ganito na talaga ako. Yung sinabi niya na, akala ko ako na ang pinakatsaka. Pero, meron pa pala. Tapos parang nagtawa siya na nagtawa. Parang Tapos, ganon. ang cheap. Ang cheap, ganon. Yung punto na yon na pinag-ugatan ng mga issue. Siguro nga ay nararamdaman niya ng isang babae na sobrang nasaktan. Ako, malakas ang kutob ko na si hiwalayan nila ng tatay ni Malia, si Leo Bryan, talon-talo siya sa laban. Mukha. Yun ang aking pakiramdam. Kasi kung indifferent na si Pokwang, ang tingin na lang niya sa lalaki, talbos ng kamote, don't care anymore. Hindi, affected pa siya. Ay, oo. Kaya siya apektado kasi mukhang napagod siya. Pinagtakpan niya. Ano yun? Pinaganda niya ang imahe ng kanyang napangasawa. Pero tama yung term mo, pinagtakpan. Oh, di ba? Kasi yung pamilya, di ba? Correct. Dati pa. Opo, di ba? Dahil nabalita natin yan na parang nagkakaroon ng naghiwaan yung pamilya ni Pokwang tsaka sa asawa niyang foreigner. Ano ang sabi? Ayan, nag-asa-asawa ka ng foreigner. foreigner. Ikaw rin naman pala. Ay. Pero sa kabila nun, lumalaban pa rin si Pokwang na hindi, asawa ko to, mahal ko to. Pinaglaban niya. Pero ito, lumabas ang totoo, napagod. Pero ako naman, nagpakatotoo si Pokwang. Siguro lang ay hindi naging maayos sa panlasa ng ating mga kababayan, ng mga bashers. Sabi nga nila, aba, kung iba magsasalita, okay lang. Pero naman, Pokwang, maghunos dili ka, hindi ka kagandahan. Parang ganon. Kaya nga yung sinabi niya, di ba, akala niya siya na yung tsaka. Hindi naman sabi niya, akala ko ako na yung tsaka. Inamin niya. Ay, cheap! At saka parang pinalalabas kasi doon na may mas tsaka pa sa kanya. Yun yung kasi. Yun, anong point mo doon, Wendell? Ay, di siyempre yun sa akin naman doon, sinabi niya na akala ko ako na yung tsaka, tapos mayroon pa palang pinakatsaka sa akin. Yung diba? ipinalit kasi yata, yun ang nalaman niya, di ba? Tsaka pagka-apektado po ang babae mula sa isang hiwalayan, anything na makarating sa kanya, negatibo ang kanyang pagtanggap dyan. Wala siyang makikitang maganda. Nasaktan
nasaktan eh. Di ba? Iba ang babaeng nasaktan. Oo. Lalo na kung talong-talo sa laban. Correct. Di ba? Parang lalo na ibig sabihin na ako yung nagtanim, ako yung Nagbayo at nagsaing, tapos Iba ang ang kumain. Tapos gaganungin lang pala ako. Kung maghiwalay, tapos ang ipalit mo sa akin, ganito lang. Meron pa siyang Isipin term na masakit. sa halip na magbaba ng pride para kay Malia, nakipaglandian. Ayun. Parang ganon. Kasi marami rin kasi opinion, nahahati kasi bashers at saka syempre yung mga nagmamahal din kay Mamang na sinasabi, siguro mahal pa ni Mamang si Apektado pa siya. Kasi apektado pa siya eh. Dapat unaffected, yung sabi ko nga, indifferent. Correct. Yung kahit ilang babae pa iparada mo dyan, I don't care anymore kasi nakapag-move on ako. Parang Yun. ganon. Na hindi niya lang mas tanggap sa sarili niya na apektado pa rin siya. Alam mo, siguro magkakaroon lang si Pokwang ng katahimikan ng kalooban kapag tunay na nagpakatotoo siya sa publiko. Ikwento niya kung bakit siya nagkakaganyan. Totoo. Yung pagtatakip na ginawa niya dun sa Banyaga, Oo. dapat malaman ng publiko yun para bigyan siya ng dahilan na ikatwiran ang ganito. Correct. Di ba? Tama. Kasi dahil ang kwento kasi 'di ba, maayos naman daw silang naghiwalay. Kung maayos maghiwalay, Bakit ganyan? Bakit may mga ganito? May mga post na ganito. Ayun naman ang question. Kung maayos ang hiwalayan, dapat walang buntot na sama ng loob, di ba? Meron eh. At saka yung produkto nila, yung Pokely. Ang advice niya, wag na po muna kayong o-order at iba makararating sa inyo. Dahil siya ay nagsarili na, yung Mamang Yes, Pokwang. correct. Oo, meron na siya. Mamang Pokwang ba o Mamang Poky? Mamang Pokwang, di ba? Alam ko Mamang Pokwang. Yun naman kasi siya, si Mamang Pokwang naman talaga siya. Kasi yung pinanggalingan na Pokely, di ba? Pokely, Oo, okay, yun, pinalitan Mamang niya. Pokwang. Alam mo kung minsan talaga, no, swertihan. Katulad dito, pinakipaglaban niya sa kanyang pamilya, sa mga bashers, di ba? Ang dami-dami nang nambabash noon dito kay Lee. Pero yung pagtatakip niya, nag-shield dyan eh. Shield ang ginawa niya. Pag-shield yung ginawa ni Pokwang na pinalabas niya na hindi dapat pakialaman dahil maayos. Correct. Tama. Diba? At saka ito yung sitwasyon na kung babalikan mo, pangalawang pagkakaroon niya ng asawa na hindi naging matagumpay. Kaya parang mahirap pa rin para kay Mamang yung nararanasan. Nadala. Oo. Mabuti na lang nandyan si Malia na nagpapaligaya sa kanya. Pero meron bang co-parenting? Existing pa rin ba yun? Dati, no? Dati, sabi, di ba, nahihiram-hiram eh. At saka binabantayan pag may trabaho. Oo, di ba? Pokwang. Kaya nga sabi niya, maayos naman daw sila. Pero kung maayos, bakit Bakit mo ba may sila? mahanas? Correct. Oo. Ano ang pwede mong kantahin para kay Pokwang? Para makapag-move on na siya. Baka sakasakali sa awitin niya. Sakali. Oo. Oo nga, di kakantahan ko siya ng magandang kanta. Yung... Maganda yan. Eh siguro, maganda sabi niya eh. Sa loob o sa labas? Kakantahan ko siya ng I make you like crazy. Anong I make you like crazy? I miss you like I crazy. miss you like crazy. Ay, crazy? Sino Si ba yan? Chris? Nahimik yung tao doon sa Oo. I Paano miss- kaya niyang naisip na I make you like crazy? No? Ay, nararanasan niya yan sa loob at sa labas. Diba? Game. I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter what to say or do, it's nothing. All you do, I miss you like crazy. Ganon. Diba? Basta, ay walang pinakamagandang hiwalayan, kundi yung pagdating ng araw, magkikita rin sila sa gitna. Pero ito siguro, palagay ko'y matatagalan pa dahil may nararamdaman pa si Pokwang mula sa hiwalayan. Labis na nagmahal, sobra-sobra. Kaya ganito siya masakit. Eh bakit naman kasi kay aga-aga rin naman na itong si Lee O'Brien ay kumuha kagad ng kapalit? Yun na nga. Kumbaga, ika nga nakaburol pa ang bangkay. Meron na. Oo nga. Oo. Hindi pa nga nakaano, yung isang taon ba yun? Oo, kalagluksa. Oo, hindi pa Hindi pa nakaka 40 days. Oo, tapos mayroon na siya. Kaya ganun na lang ang galit ni Mama. Merong nag-post sabi niya, yung komento na, ayan, pinalitan ka na. Sinong bubuhay kasi sa kanya dito sa Pilipinas? Ayun. Parang ganon. So parang lumalabas, si Pokwang talaga ang bumuhay kay Lee O'Brien. Alam naman natin yung kasi siya may artista. Siya yung malakas Siya kumita. nagtatrabaho. Oo. Totoo yun. Basta, hindi naman kailangan may kasama para maging maligaya. Ayun. Tama. Ang happiness naman nararamdaman
naman kahit na wala tayong karelasyon. Yes. Kahit na hindi kumpleto ang ating buhay. Correct. Diba? Basta nandyan ang yung mga anak. Oo, Ay, yun ang kayamanan niya. Correct. Nasa kanya mga anak. Yun nga sinasabi nila na you cannot buy happiness. Totoo yan. Ano ba ibig sabihin ng you cannot buy happiness? Parang hindi ka pwede bumili ng happy-go-lucky. Okay na. Okay na sana, no? Bigla din. Lahat ng mga material na bagay ay maaari nating bilhin. Pero ang kaligayahan, ang kapayapaan ng kalooban, masarap na tulog, gana sa pagkain, yan yung mga walang presyo. Hindi natin kayang bilhin yan. So, mag-message ka na lang kay Pokwang para naman maging positive naman ang pananaw niya. You know, Pokwang, you just stay at your inside your house. Okay. And you got to feel very freely. Anong freely? Free. Freely? Oo, freely. 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 Asawa ni Lara May. Anong freely? Yung freely, you just set box and you just You just sit back. Okay. You just stay and you don't mind about the say of the basher. About the say of the bashers. You just go on with whatever you want. With whatever you want. Never mind about your husband. Give Your them- ex. Your ex-husband. Give them space. Ano? Space. His own space. Oo. Okay. Give them a space. You have Malia with you. Oo. You have your children with you. So that's why you won't be happy. Okay na yan. Maintindihan na tayo ni Lee. Naintindihan pa tayo ni Pokwa. Oo, ayan ang pinakamaganda. Ay, ito, alam ko maligaya ka. Pamangkin mo ito Ay, oo. Alam mo namang sinusubaybayan ko talaga itong si Casey Concepcion. Kaya naman nung nag-post siya, pero actually hindi siya ang nag-post ha. Iba ang nag-post. Kaya kumalat na merong lumalabas na meron siyang bagong Boyfriend. Ay, na oo. Swiss Filipino. Pinoy, oo. Meron nagkukwento, kaklase daw niya to dati sa international school. High school. Oo, sabi. Correct. Meron naman nagsasabi nakilala lang niya sa Switzerland. Meron naman nagsabi na nakasabay lang sa eroplano. Parang feeling ko na totoo yung ano. Kasi si Chloe, yung kapatid niya sa ama, kinasal sa abroad yun. Anak ni Jenny, si Oo. Kia. Kinasal sa abroad. Parang doon niya yata nakilala. Alam ko, ganun diba, din. parang doon Oo, ay oo. ganon ang kwento. Oo. At maayos itong tinutukoy natin. Si Steve Michael, sana tama ang pronunciation natin, Woodrich. Woodrich. Oo, yun eh. Kasi tinandaan ko dyan, Putres. Oo. Diba? Ito pala ay manager ng isang malaking kumpanya Oy. at napakarami pala niyang alam sa kanyang hanap buhay. Oo, kasi banker ito. Grabe. Swerte si Casey dyan. Pagka ganyan yung nagiging boyfriend. Oy, swerte din naman sa kanya. Itong si Steve Michael. But si Casey may sariling buhay ito. Ay, sariling oo, negosyo. syempre. Marunong din sa buhay. Oo. Diba? Kaya ang hangad lang natin sa kanya, sana nga eto na. Kasi nasa wastong edad na rin si Casey. Kasi noon, nabalita sila ni Apple Diap. Naku. Pinagpistahan, hindi naman pala Totoo. totoo. Wala Oo naman nga. palang nagaganap. Correct. Diba? At nakilala na pala itong si Steve Michael ng megastar Sharon Cuneta at ni dating senador Oy! Kiko Sa Pangilinan. bahay Sa mismo. bahay, sa loob Sa Oo, sa loob. Oo, hindi sa labas. Nag-dinner na Oh, sila. nag-dinner. At kapag gano'n na inilapit na at pinakilala, ibig sabihin may pagkaseryoso na ito. Alam mo this. Tama. Yan. At hangad natin ang kaligayahan ni Casey Concepcion kasi unang-unang mabait ang batang ito. Diba? Oo naman. At saka wala masyadong controversial si Casey. Wala. Maingat. Oo. Maingat. Hinahanapan ng butas pero hindi niya pinapansin. Diba? Kaya sana maging maligaya si Casey Concepcion sa kanyang sinasabing bagong karelasyon. Yes. Kanta for Casey. Kakataan ko sila ng I'm laying on a jet plane. I'm laying. I don't know. Alam mo, Ano? kung si John Denver buhay pa ngayon, susugurin tayo dito. Ba't hindi mo alam na matagal nang sumakabilang buhay si John Denver? Nakapakatagal na. Diyos ko, na aksidente siya. Bumagsak ang sinasakyan niyang chopper.
Oh, di ba? Alam mo na. Ulitin mo yung kanta I'm niya. leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, say, what do you say? Ay, yun ang mali. Ito naman sa third line. Oo naman. Ulitin natin. Cause I'm leaving. Di ba kasi I'm leaving yan? Oo. Cause Cause I'm I'm leaving on a jet plane. Don't know where I'll be back again. Oh, babe, I have to go. I have to go. Ito na naman tayo. Pwede na tayong mag-guest Hindi na sa tayo. isang concert. Oo, mabuti pa tayo. Diba? Pwede ka doon. Sabi mo nga nung last episode, pareho kayong sintonado. Oo, pero Diba? So, maganda, diba? Natutuwa po kami kung totoo nga na meron ng bagong inspirasyon si Casey Concepcion. It's about time and she deserves to be happy. Yes. Yes. Good luck, Casey Concepcion. Uy, matuloy kaya ang panonood natin ng concert ni David Foster Ay, oo. sa Soler. Ako na yung matutuloy yan. Oo, Oo ang lakas nga. ng kutob ko na isang gabi ay nandoon tayo at papalakpak tayo Oo. sa kanyang konsyerto. Correct. Mahaba pa naman yung concert na yun Oo, diba? mapamimilian natin yung mga araw. Siyempre. Ando ng aking paborito, of course, Martin Rivera. Ay, oo. Si Morissette. At nando ng Katniel. Ay, oo. At syempre, hindi na po namin kailangan pang ipakilala sa inyo kung gaano kagaling na kompositor at record producer itong si David Foster. Siya po yung nakadiskubre kay Celine Dion sa Quebec na kumakanta sa isang maliit na bar at dinala po niya sa Amerika. At alam na natin kung ano naganap na milagro sa karera Yes, ni oo. Celine Dion. At sino pa? Ay, Ay, eto na. siyempre. Siyempre, si Charis Pempenko. Oo. Totoo yan. Oo. Charis Pempenko yung discover niya, ha? Hindi Jake Cyrus. Tatlo sila na naging material sa kasikatan ni Charis nung 15 anyos siya. Oprah Winfrey. Si Oprah ang tumawag kay David Foster at sinabing, merong isang bata dito, Pilipina, napakagaling kumanta. Maganda ang kwento. Alagaan mo ito para sa akin. Di ba? Oo. At alam na natin, Oo. di ba, sa lahat ng birthday concert ni David Foster, konsyerto niya mismo kasama ang mga Kasama, international oo. performers. Nandun si Charis. Yes. Diba? Pero bakit sa concert niya dito sa Pilipinas, wala? Oo nga, hindi kasama si Charis. Oo. Hindi nga, ang dami nga nagtatanong. Bakit daw hindi kasama? Kasi nga, Si Jake Cyrus. Jake Cyrus, Charis Pempenko ang kilala niya kasi. Oo Saka nga. binalita na natin sa isang mga episodes natin na parang lumapit siya kay David. Pero harang. Arango. Dahil syempre naman, ikaw ba, Oo. nagpakahirap ka sa karera ng isang tao. Tapos, ganito ang kinauwian. Tsaka sana maintindihan to ni Jake Cyrus kasi ako bilang record producer, pinakilala kita sa buong mundo, hindi lang sa isang bansa. Totoo. Buong mundo na ito ikaw. Tapos ngayon, iba na ang pangalan mo. Ano nang nangyari? At iba na ang Isura mo. Oo, At diba? baka naman kasi ang concert kasi dito sa Pilipinas eh. Oh. Ay siyempre si Jake di ba nandun sa Amerika? Ano ba namang uuwi lang Oo. naman si Jake dito? O bakit? Ah, Problema ba? special. Oo, siyempre malay mo pag uwi dito hindi na siya makabalik. Bakit naman? Oo, diba? Siyempre, makababalik pa rin naman Ay siya. baka nag-overstaying na siya doon. Alam ko, ewan ko lang ha. Alam mo naman ano, hindi, ilang buwan na ba siya doon? Ang binibigay lang kasi ng Amerika, di ba? 6 months lang yun. Ah. Ay after 6 Eh months, kung nag-renew, tulad ng ginagawa nila Chris Aquino. ay improve. Pag mag-renew, binibigay lang yan ng mga ilang months lang. At saka Oo. si David Foster, yun pa yung magagawa ng paraan Oo yun. naman. Ba? Oo naman, makagagawa ng paraan si David para maiuwi ulit dito si Charis at kumanta sa kanyang concert. So, ibig sabihin, ayaw na talaga ni David. Palagay ko may problema talaga. Malamang. No? Isipin mo naman, tama ka. Ipinakilala ni David si Charis Pempenko. Ang galing ni Oo. Charis noon. Hinayang na hinayang ako kapag napapanood ko ang kanyang mga video with Celine Dion. Yes, oo Diba? nga. Grabe talaga. At saka siguro na yan, ramdam ko lang, meron pa tayong hindi alam. Siyempre si David Foster naman, hindi naman natin kababayan para alam natin mga At sama saka- ng loob niya. At saka At iba para- kasi ugali nila eh. At saka at para hindi niya isama ang isang Jake Cyrus sa concert na dito pa naman, 'di ba? Oo. Sa bayan mismo ni Charis, may question doon, 'di Sabi ba? niya, ba't ka may sasama to? Eh, hindi na nga siya kilalan mga tao.
Hindi, at saka baka siguro, ang hinahanap kasi si David Foster producer, composer. Siyempre ang hinahanap niya yung magaling kumanta. Diba? Eh siguro... O bakit? Magaling naman kumanta. Oo, baka siguro nakita yan sa mga Charis na hindi na kaya. Oo, hindi na kayang kumanta kasi 'di ba pag kumanta si Charis, sinakayuko na lang. Mababa na. Oo, mababa na. Tapos pagka kumanta siya ng mataas oh, by myself, thank you. This song is dedicated to me. Ay, diba? Ano yun? This song is dedicated to me. I hope I like it. Ganon? Kaloka. Oo, diba kasi Pinuputol niya na. Paano yung... Di ba nakayuko na lang siya, sige, kumakanta sige, siya. Oh, by myself. Parang nanginginig. Parang kambing ka. All by myself. Ganon? Oh, sabi, this song is dedicated to Me. me. I hope I like I it. hope I like it. Grabe. Oh, diba? May Siguro- kwento sa likod nito. Maraming dahilan to. Hindi Alamin pwedeng natin. basta ganun lang. Kumbaga hometown Oo, di ba? oo. Di dapat pa nga. At saka si David po talaga nag-a-assist sa kanya magpiano. Ipinagmamalaki siya Oo. ni David Foster noon. Kaya nga. Yung mga concert sa Amerika. Oo. Grabe, talagang grabe. Gumaganon siya talaga. Oo. At saka yung pagpapakilala lang, di Yes, ba? tama. Pakilala si Charis. Kayamanan ng Pilipinas. Oo. Di ba? Charis, peng-peng ko. Pakalaki nang nawala. No? Naku, malalaman natin yan kasi syempre magkakaroon ng media kung yan, di ba, Nay? Oo. Ay, Siyempre, naku. interviewin siya. Ay, naku, ayan ang Oo. maganda. Magtatanong. Magtatanong. Mr. David Foster. Oh, kunwari ako si David Foster. sige. Ikaw yung reporter. Okay. Hello, Mr. David Foster. Eto pa, I'm here. Ba't doon ka nakatingin? Nakatayo din. I'm here. Gago, Mr. nakatayo na. Alvarez, I'm here. Mr. David Foster, I want to ask you, before we I very congratulations that you came here in our country. Okay, here. Okay? I can understand you, by the way. But my question Is? is, why did you are not bring Why did you are not- the proud of the Philippines? The proud of the Philippines. Kasi dati, kung ipakilala ni David, the pride of the Philippines. I want to ask you, but why did you not invite Charis Pimpinko? Is now he is a Jack Cyrus. Alam mo, palagay ko, uuwi na lang si David. Hindi na niya itutuloy Hindi na- yung concert niya dito. At saka meron na siyang chance na hindi niya sagutin ang question. Hindi mo gagalit sa akin si Martin. Sige, di ako na kunwari Ay, sasagot, ikaw na diba? yung sasagot. Tanungin mo ulit ako, what's the reason? Why did you are not bring him in our country na Jack Cyrus? As much as I would like to answer your question, Mr. Alvarez, but I'm sorry, I cannot understand you. Okay? Bye! All by myself. Nakakaaliw, no? Pero sigurado yan. Yung hindi pagkasama ni Jake Cyrus May mga dahilan. sa line-up, isipin mo, nandito yung mga pinag-produce ng Oo. record ni David Oo. Foster, di ba? At saka hanap-hanapin talaga siya. Oo. Si Catherine McVie, nandito, O, tingnan darating. Oo. Oo. Siya pa. Tama mo yan. Ang dami kaya niya pinag-produce. At isa nga, itong si Charissa, inalagaan niya ng gusto. Nauwi sa wala, di ba? Sayang. Sayang na sayang ito talaga, sa totoo lang. Ano ba dapat nating gawin? Naku, Nay, meron pang blind item. Kaya nga, di ba? Oo. Ano ba susunod? Uy, sobra ko naman. Ano? Ba't mo ako pinagtawanan? Sino ba doon? Ano dapat sinabi ko? Sino ba yan? Ay, thank you so much, Mr. Thank you so much, Mr. Alvarez. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay, nako, talaga rin naman. Ed Alejandrino and OG Maristela ng Essen, Germany. Maraming salamat sa inyong suporta. John and Ching Bautista Silverio. Hello. Napaka-loyal dito sa ating programa. Thank you. Randy Balaguer ng 16th Cent Coffee. Wow. And Mark Valencia ng Silang Cavite. Of course, ang ating mahal. Si Miss Let Kokabo. At Renen Roma de Leon, salamat sa inyong suporta. Okay, sinong magbabato? Eto na nga ang kwento.
ang ating pa-blind item for today's video ay isang male personality. Na talaga nga namang kinagiliwan at pinapantasya noon pa nagsimula ito, ha? Okay, magaling umarte. Magaling umarte ito. Gwapo. Gwapo, nasa kanya ang lahat ng katangian ng isang artistang tinatawag. Okay. Nagsimula naman talaga ito sa ganitong pamamaraan ng pagsikat, pagkukonek sa mga tao. Ay. Parang malaman niyang, Oo. malaman niyang intro mo na yan. Oh, punay. Kasi nagsimula naman ito, hindi ito artist agad-agad. Nagsimula muna ito sa pakilala sa mga direct. Nagpapakatotoo. Nagpapakatotoo. Dahil gwapo, ginamit ang kagwapuhan sa pagpapakilala sa sarili. Ang swerte naman ng discovery. Pero sinuklian niya ng talento yan, ha? Yun naman. Doon lang siya nagsimula dahil sa pagpapakilala, pilit pakilala. Kasi pag pumasok ka sa showbiz dati, hindi ka makakapasok ng basta-basta lang. Kailangan may Sarado ang pinto. Di ba, Nay? Oo. Connection. Kailangan kapatid ka nito, anak ka ng ito, saka ka pala Totoo yun. makapasok. Pero kahit anong galing mo, basta meron ka munang pagsusuotan, dadaan ka muna sa Sa kamay. butas ng karayo. At sa kamay ng mga direktor. Wow! Diba? Okay. Eto na, dumaan siya sa mga ganong pamamaraan na nakilala, syempre, word of mouth ng mga direktor. Ang gwapo, bigyan natin to ng pagkakataon. Makinis. Makinis. Magaling. Magaling. Talaga naman magaling kasi At talagang Harrison. nagtatrabaho kasi naman talaga. Tinatrabaho niya talaga. Working boy. Oo. Kaya naman word of mouth. Kaya nakilala siya ng maraming direktor. Nagpalipat-lipat. Direktor, producer. Siyempre, dumating sa producer, nagawa ng pagkakataon. Ay! Pasok sa pelikula, nabigyan ng magandang break. Oo. Nakilala. Nung nakilala na siya, eto na, nagbago ang kanyang kapalaran na dati-dati, palipat-lipat siya ng kanyang mga sinasamahan para lang magkaroon ng sapat na halaga para sa kanyang kabuhayan. Yun. Kabuhayan showcase pala to. Correct. Pero hindi naglaon. Nung nakaalma na siya doon, naging artista siya, kinilala siya na magaling na artista. Nagkaroon ng maraming proyekto. Nagka-award. Pero, syempre, pag artista ka, magaling ka, dumadaan din sa punto. Alam mo yon, ang karir mo bumababa. May mababang ano yan Bumababa. Downside. Downside ang kanya karir. Pag dumarating siya sa kanyang karir na mababa, walang kita. Ngayon, eto na, babalikan niya ulit ang dating kinasanayan niya. Why, ganon? So, depende sa lagay ng panahon. Correct. Depende sa mga proyektong pumapasok. Hindi natin siya masisisi kasi meron siyang pamilya. Oo naman. Marami. Hindi lang isa. Diba? Kaya naman, tinatanggap niya talaga yung mga chance na kung wala siyang pelikula, may isa pang chance. Ay, siyempre. Ikaw alam na alam mo yan. Ito talaga yung chance. Lalo na, nung nakaraang pandemya, lugmok talaga naman ang showbiz, di ba, Nay? Ay, walang oo, proyekto. walang Nako, di panay-panay ang tawag niya. Eto na nga ang system. Panay ang tawag niya ngayon. Siya na ngayon ang tumatawag na dati, yung booker, yung Boogie Wonder lang ang tumatawag sa kanya. Kung pwede siya. Kung pwede siya. Umahayo na siya kasi marami siyang proyekto. Oo. Ngayon, bumaliktad na naman ang panahon. Gumulong. Siya nang tumatawag. At napupundi na yung booker. Kasi, siyempre yung dati noon, Iba na. Bata Iba siya. na ngayon. Iba na ngayon. Totoo yan. At saka yung mga kliyente niya noon, ang hanap na ngayon ay iba na rin, mas bata. Marami ng mas sariwa. bata, sariwa, magaling. Oo. Siyempre. Eto pa na ang tawag kasi nga hindi na naman natin siya napagkakita ngayon sa mga proyekto. Diba? Walang gaanong proyekto. Walang ganun. Tawag siya ng tawag. Ganun. Tawagan mo itong Boogie Wonder lang. Tinawagan ng bro. Wendeng! Ano? Tawagan mo naman si Pwede ako. Bakit? Wala akong pera ngayon. Kailangan ko lang. May babayaran ako. Ay, ako, ikaw naman talaga na. Wala pa nga eh. Hindi ka na pwede. Hindi. Pilitin mo si si isa. Yung isa yung may-ari ng mga yung damitan na sikat na sikat. Siyempre, sige. Tatawagan na lang kita pagka pwede ka. Pag ka naman. Pagka pwede ka. Pag pwede na. Pag pwede na. Oo. Pag pwede na, tatawagan kita kaagad. Meron pang isa, yung nasa abroad, yung babae, yung businesswoman na babae na binigay mo sa akin last. Ay, talaga namimilit. Ay, oo. Pero alam mo, yung eksenang yan, totoong nangyari yan sa aktor at kay Wendy.
Maniwala ka sa akin. Totoo ba? Oo. Kinukulit din siya noon. Di ba na? Kinukulit ka rin? Oo. Kahit naman sino, kinukulit nun eh. Pero alam mo, bilib din talaga ako dito na yan. Bilib din ako sa actor na to Never Nag-deny. Nag-deny, ikinahiya. Oo. Kasi ginagawa niya lang biro sa mga kaibigan niya to, di ba, Nay? Oo. Hindi naman, dun ka naman nahanga. Totoo anong magagawa mo? Saka Oo ito nga. yung tao na walang ka-ere-ere, Ayun. walang kayabang-yabang. Ay, oo. Sabihin na nating nagpapakatotoo siya, pero hindi naman yung pagpapakatotoo na halos ipagbalandrahan na niya sa buong mundo yung ginagawa niya. Oo nga. Piling-pili, di ba? Naibenta na nga raw niya lahat pati mga regalo eh. Sabi niya, ba't wala na ba siyang maisanla? Siyempre, pag mahaba naman talagang wala kang ginagawa, Ay, talagang totoo yun. pelikula Lalo pa nasanay ang mga artista na laging meron. Oo. Di ba? At saka ito talaga mag-arbor din kasi to, di ba, Nay? Oo, pero responsableng tatay. Yun naman. tama. Sa kanya mga Ano siya? anak. Palagay ko yun na iniintindi niya. Siguro. Bigyan mo nga Ayun. kami ng clue kahit siya ang nagbato. Bigyan mo nga kami ng clue. Bibigyan ko kayo ng magandang clue. Di ba yung... Kantahin mo nga yung... Siguro maganda tong ano to. Kanta. Kantahan. Okay, ito. go. Gaganong ka. Oo, siyempre. Ako si Totoy Mula. Sintonado pa. Di ba dapat Totoy Bibo yun? Ako si Totoy Mola. Di ba ganun dapat yun? Oo, ang galing. Galing mo sumayo yan. Sumayap. O Totoy Mula. Tayong dalawa na nga lang ang magulang. Hindi lang naman siya gumagawa ng ganyan. Ay, Ang dami-dami kaya. Correct. Di ba? At saka Yung mga Boogie Wonderland talaga ang kinukulit ngayon. Oo. Naku, kung may pera lang talaga ako. Talaga. Alam mo, madali siyang kausap. Baka naman bigyan ng discount na. Nakanakan mo naman. Sasabihin, kantahin nga ulit natin yun. Ako si Totoy Mola. Panalo. Di ba? Kung gumaganong-ganong pa tayo. Ay nako, Tito Manny Garcia. Alam mo na kung sino yan. Sigurado yan. Di ba? Correct. At happy birthday kay Tita Ay, Norsky. oo, Tita Norsky. Happy birthday po sa inyo. Ang mahal namin kayo. Anong dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo dito sa Showbiz Now na at pakisama na rin po yung sa aking Romel Chica Vlogs. Pinapanood ko yan. Salamat Sa po. totoo lang. Congrats. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ang bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload ng SNN. Kung Totoy Mula. Ay nako, ito po yung episode talaga na grabe. Isa lang po ang aming hiling sa inyo. Don't skip! Maraming salamat po. Para po sa inyo ang programang ito na pag-aari nating lahat. Kayo po nagsimula, kami naman po nagpatuloy. Sama-sama po tayo. Ito po ang ating programa at ito ang Showbiz Now! Now!